Yon. Abay, magandang araw ho sa inyo lahat, mga kahombre ko, no? Kamusta kayo? Magandang araw. Magandang araw, mga kahombre ko. Kamusta kayo? Kamusta? Magandang Sunday, ha? Alas 10 na ngayon. Aba, alas 10 na. Alas 10 na ho dito sa amin, sa San Pablo. Diyan, sa inyo. Anong araw na ho dyan sa inyo? Sorry, anong oras na ho dyan sa inyo? Oh, yun pala eh. Inggitero kasi kayo eh. Yan, Ayan, so, grabe. 200 agad ang viewers, ha? Paano, mga inggitero kasi kayo? Kaya aga-aga, puro inggit ang nasa isip nyo. Anyway, mga kahombre ko, tonight ho, mamayang gabi, 7 p.m., inayos ko yung content, binrake daw namin ng maganda ni Meme God. Maganda yung content ko mamaya. So, abangan yung lahat, no? Para sa... Meron kasing dalawang individual na madalas gamitin o madalas manggamit ho ng mga persons with disability. So, hindi siya... Siyempre, maganda yun sa kanila. Siyempre, ayaw mo ba nun eh? Madaming pera yun sa ganun, di ba? Pero, siyempre, sa isang banda, kailangan malaman ng mga tao what's behind all that. Para makita nyo lang, no? Kasi para at least naman gumagana-gana tayo and na-unlock natin yung tinatawag na critical thinking, mga kahombre ko. Yan. Anyway, ito suggestion ko lang, ito mga kahombre ko, no? Kasi, ako sa totoo lang, I am here to, kahit pa paano to enlighten these people, lalo na yung fanbase ni Boss Atan, tsaka yung fanbase nito si Setsu. Sa totoo lang, gusto kong makuha yung fanbase nyo. Kaya ako nandito today. Ngayon, early in the morning, kaya ako nag-live. Kasi una sa lahat, hindi nila kilala si MG, hindi nila kilala yung mga kahombre ko. Wala. Ang nasa isip ng mga tao na ito is kung ano ako dati. Obviously, hindi ko mahirap nga kung ayusin yon, no? Kasi kung ano na yung mga kataranta doon, kagaguhan ko noon, ang hirap niyang pantayan kasi talagang malupet at trend na trend talaga yung mga kahayupan ko. Pero, I'm trying my best. I am trying my best. Nakita nyo naman lahat na it's been almost 2 years now na ganyan tayo. Pero, it's okay. Ngayon, mga kahombre ko, sa totoo lang, napanood ko rin yung video kahapon ng nanay ni Setsu, mga kahombre ko. Nanay ni Setsu tuloy. Nanay ni Boss Atan. Yun, binrake down ko rin siya, mga kahombre ko, sa aking video for tonight at 7 p.m. sa YouTube ko. Pero, wala namang kinalaman yung nanay ni Setsu dito. Nanay ni Boss Atan dito, mga kahombre. Wala namang kinalaman yun. Pero basta, yung perspective ko, mamaya mapapanood nyo. Para lang mas klaro, mga kahombre. Anyway, eto, no, alam nyo, mga kahombre ko, sa dami na nating napagdaanan, mga kahombre ko, sa dami na rin nangyari, no, sa atin, sa karir ni MG dahil sa inyo. Alam naman natin na yung story na yon ni Setsu ay para kay MG. It's very clear na talagang inggit. Ngayon, sabi niya, naiinggit siya, guys, sabi niya. Syempre, mga kahombre ko, ikaw na nga ba na, usually kasi second content pa lang natin kay Boss Atan yun di ba? Yung 2 days ago kong content. So, yung una, sinubukan niyang lahat-lahat para hindi mapansin, tama? Para hindi mapansin, kumbaga. Para hindi niya ako pansinin. Pero this time, mga kahombre ko, hindi niya napigilan. So, nagpaparinig na siya. Alam mo, Setsu, tama yung ginagawa mo. Kasi kahit ako, kunwari ako, nasa sitwasyon mo ako, no? Bibili talaga, pagtsatsagaan ko talaga
yung ganyang klase ng sitwasyon kasi ayaw mo nun, di ba? O, nasa likod ka lang naman ng camera, binibidyohan mo, yung iba naman napapahamak, hindi naman ikaw. Okay lang. Alam nyo kasi mga kahombre ko, ngayon lang kasi talaga napansin si Setsu. Ang madalas lang mabash dito yung Boss Atan. 'Di ba? Kunwari, may sinapak si Boss Atan, may tinulak si Boss Atan. Siya lang yung mababash. Back in the day, nung hindi pa tayo nag-content mga kahombre ko, si Atan yung napapansin. Never si Setsu. Sino ba siya? 'Di ba? In fact, tingnan nyo, kapag content niya, pag siya lang yung content niya, siya mismo, ang babaho ng views. Doon pa lang mga kahombre ko, understandable siya na yung channel niya o yung Facebook niya, ang dapat pangalan nun, Boss Atan TV. Oh, Boss Atan. Kasi yun yung content niya. Subukan yung tingnan, I'm not even joking. Pero ngayon kasi mga kahombre ko, nako-call out na siya. Sa tuwing may ginagawa si Boss Atan, nako-call out na siya. May motibo mga kahombre ko kasi nga, alam niyo na, di ba? Ngayon, yan, tama to si Hill, oh. Pero matalino pa rin. Baliw. Grabe. Alam niyo mga kamurka, natutuwa naman ako, no? Kasi, natatawa na naman. Ang kupal din kasi ni Mimgad, no? Natatawa ako kasi, nababasa ko. Kasi parang automatic na sa inyo, no? Pag nagsasalita ako, automatic parang may lalabas na meme. Pero matalino pa rin. O kaya yung kay Norma na, unggoy yan! Yun yung ina-expect nyo, no? Pag nakikita nyo yung mukha ko, maya, ano kayo susunod na meme? Anyway, teka lang, eto, may Boss MG, fan mo kami ng asawa ko since day 1. Birthday ngayon ng asawa ko, Boss MG. Baka naman, salamat in advance. Happy birthday, Chris Eriful. Maraming salamat. Anyway, mga kahombre ko, alam nyo, para rin sa fanbase nila Atan, okay? 1,500 viewers. Ipapakita ko sa'yo, Setsu, kung sino at kung bakit ako inggit na inggit sa'yo, Setsu. Sige na, oh. Yeah, 1,500 views mga kahombre ko. Ngayon na. Gusto kong ipakita kay Setsu ang ibig sabihin. Gusto kong ipaalam sa kanya yung tunay na definition ng inggit. Okay? Kasi alam nyo mga kahombre ko, doon ako natatawa ako na naiinis ako sa ganun, mga kahombre ko. Kapag wala ka ng maargumento, yun na lang ang sasabihin mo. Actually, sakit yan ng mga Pilipino, mga kahombre ko, na pagka wala ng ibang maargumento, automatically, inggit ka na nun. Pero sa totoo lang, you're just a critical thinking dude na, alam mo yun, gusto mo lang na try matulungan na lumawak-lawak naman ang pag-iisip ng mga tao. So, yun lang naman. Ewan ko ba? Kasi, hindi, ang argument, even yung nanay ni Boss Atan, no? Si Madam Joanna ba pangalan niya? Hindi naman, mali yung targeted areas na sinabi niya eh. Hindi kasi yun yung argumento ni MG. Sa bagay, mamaya naman, mapapanood nyo na akong. Hindi yun eh. Hindi yung binigyan naman ako ng pera, pinadalhan ako ng pera sa land bank. Man, hindi kasi yun eh. Di ba? Hindi ho yun yung kung bakit ako nandito. Kasi kung yun lang, anong pakialam ko doon? Aanhin ko naman yung pera o aanin ko na malaman kung magkano yung binibigay sa'yo ni Setsu sa iyong bangko. Well, anong pakialam ko doon? Wala akong pake doon. Iba yung gusto kong sabihin sa'yo. Iba yung meaning ng content ko. Alam niyo yun? Gusto kong malaman sa inyo, mga kahombre ko, i-comment nyo dito, ano ba talaga yung motibo? Bakit, kung talagang, gusto kong makita kung talaga bang nakaka-impluwensya na ako sa pag-iisip nyo or hindi. Magbabasa ako ng comment ngayon. Gusto kong malaman. Gusto kong makita kung talagang matutumbok nyo yung motibo bakit ako nandito. Kasi hindi natutumbok ng fanbase ni Setsu to o ni Boss Atan o kaya nanay. Hindi nila mag-gets mga kahombre. Pero sige, magbabasa ako ng comment. Sige lang. Magbabasa ako ng comment. Sige. Ginawang baka si Boss Atan, ginagatasan lang.
Medyo, pero mababaw lang yan eh. Mababaw yan, pero pwede, pero mababaw siya. Mababaw yan. Hindi yan yon, mga kahombre ko talaga. Anong nakakaingit sa paggamit ng special? Anyway, argumento lang yan. Question, okay lang yon. Okay lang yun. Pero gusto ko lang malaman, no, na kung ano yung, bakit ba ako gumagawa ng video awareness tungkol kay Boss Atan at dito sa Setsu? Ano bang motibo ko, mga kahombre ko? Gusto kong magbasa ng comment yun. Tingnan natin. Gusto ko lang makita, no, kung kaso ang bagal ng Facebook. Parang delayed ata. Boss, padala si Boss Atan sa Urban Mile, pakabitan mo ng diamond teeth. Actually, di ba nag-status ako kahapon na gusto natin, ako kasama nyo, mga kahombre ko, gusto natin tumulong magbigay ng aircon, ng maayos na electric fan at cabinet kay Boss Atan. Walang nagme-message sa akin, pero alam ko na yon, naintindihan ko naman. Kasi syempre, sampal kay Setsu yon pag nagkataon. And ayaw ng nanay niya yon. Kasi alam ko naman, mga kahombre ko, syempre ayaw ng nanay niya yung ganyan. Malamang kasi sa halip na naaambunan sila, di lalong nawalan, mga kahombre ko, di ba? So, yun yon. Exploitation kasi yung ginagawa ni Setsu. Meron din. Pwede rin yon, mga kahombre ko. Pwede rin. Pero, sige na nga. Hindi ko, ang hina, ang bagal ng comments eh. Sige, yaman na. Anyway, kaya ang main purpose ng pag-video ko, pag-content natin, mga kahombre ko dito, hindi para siraan eh. Kundi para buksan ang mga mata ng nanay ni Boss Atan. For you to understand po, no, na hindi lang yan ang kapasidad ng anak mo. Wala kasing influencer na magsasalita sa inyo na magiging transparent sa inyo for you to understand kung ano ba ang equivalent ng social media mileage ni Boss Atan. And yes, hindi ho yun 5,000 lang per month. Do you understand? Hindi para patigilin si Atan sa pagko-content, hindi para magbago si Atan sa pagko-content. Ano yun eh? That's the surface. Surface yun. Gets nyo? Naaawa, yung fanbase ni Atan, naaawa sa kanya. Naaawa kayo pero hindi nyo iniisip na hindi naman yan yung equivalent, yung buhay niya, yung lifestyle niya, hindi yan yung equivalent ng social media mileage niya. Do you understand now, madam? Diba? Mahirap bang intindihin yon na minsan kailangan nyo pong mag-isip. Diba? Okay lang na maging grateful ka. It's very important to be grateful sa taong tumulong sa'yo. Kaso lang, dapat tama naman. Kasi hindi lang naman si Setsu ang tumulong kay Atan. Si Atan din tumulong kay Setsu. Understand, guys. Ganon ho yun. That's it. Wala, kung yung ibang bagay na sinasabi ko sa mga videos ko, that's only for arguments. Normal lang ho yun sa mga content creator na tulad ko. Argumento yun. Topic, kumbaga. Pero yung main purpose was to make them understand na, tingnan nyo to. Baka mas makapukaw ng attention sa inyo. Tingnan mo Baka lang mas makapukaw ng attention. Tingnan mo. Tingnan nyo baka lang mas makapukaw ng attention. May halo na tong angas, yabang. Di ba? Now, para sa mga tao, di ba? Para sa mga tao, tingnan mo now I get your attention. Tama? Now, nakikita ko na, nakukuha ko na ang attention nyong lahat. Teka lang. Para lang clear, para lang klaro, tingnan mo, makakuha lang ng attention sa inyo. Tingnan mo. Now, sabi nyo, ganito. Sabi ni Setsu, inggit ka lang, naiinggit ka. Sige. This is it.
Sabihin natin na naiinggit si MG, di ba? And isa lang ang banat ng kanya mga followers. Isa lang ang banat ng kanya mga followers, mga kahombre ko. Na kesyo, ano sinasabi nila? Meron ba sila sinasabi, mga kahombre ko? Wait lang ha. Eto lang yan eh. Tinan mo ha. Madalas na sabihin na 1 taon pa lang sila Boss Atan sa social media. Tama yun. Pero, hindi ito ang 1 taon sa social media. Understand? Do you understand this? Yes. Hindi ho ito ang 1 taon sa social media. Hindi ito ang equivalent. Hindi ho ito ang equivalent ng social media mileage ni Boss Atan. And influencers know this. Okay? Real talk yan. Ako kasi influencer ako, madam. Ako inaano lang kita. Tinitingnan ko lang, gusto ko lang mabuksan utak mo, ha? Kasi para naman may bago kayong maintindihan. No? Now, what is 1 year sa social media for Boss Atan? Para sa akin, ha? Ito ang 1 taon kay Boss Atan. Magkano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 1 million. 1 million ang 1 taon kay Boss Atan. Para sa akin, sa social media mileage. Sa Facebook views. This is possible. Okay, ma'am? Klaro ha? O, para lang naintindihan mo, hindi yung pagtatanggol mo, wala naman ako sinasabi sa'yo. I'm just trying to help you out. Okay? 1 million, ito yung 1 taon para sa akin. Okay? Views lang ho ito. Views. Para sa akin views. Views. O, views. Now, merong clothing line si Setsu. Ma'am, makinig ka. Makinig lang kayo para lang hindi tayo natatanga o matatanga. May clothing line si Setsu. May clothing line, ma'am. Baka hindi nyo alam yung nakasulat dito, yung pangalan niya. Tulad nito, ito, clothing line to. At ibebenta ko to sa November pa, di ba? Nakapag-promote pa ako. Gets nyo, ma'am? Di ba? Kaso lang ako, ma'am, ito, ibebenta ko ito, kasama nitong t-shirt na to. Tingnan mo, Kasama mo, nitong t-shirt na to, the biggest na black, at saka gatas na white, this coming November. Marami nang nagme-message sa akin about this. Pumunta lang kayo sa The Biggest Merch, doon na. Pero hindi pa kami natanggap ngayon ng bumibili or bibili. Ngayon, 1 million for the views, 1 taon. Real talk yan. Sure yan. Now, clothing line. Ako kasi, madam, ang benta ko sa clothing line ko, sa t-shirt ko, 650 pesos isa. Tama? So, bilang isang negosyante, Ma'am Joanna, ano bang pangalan mo? Bilang isang negosyante, bababawan natin, mga kahombre ko, para klaro, ito, para sa views to ni Boss Atan. Bilang isang negosyante, meron kang nilalabas na puhunan. Di ba po? May puhunan ho tayo. Ngayon, ang puhunan ko ako ako kasi 1,200 yung t-shirt. So, sabihin na natin, 1,500 pieces lang ang ibebenta ko. Nothing more, nothing less. Now, 100% ang kita ko. Kasi akin to Gets mo, ma'am? Sa akin to. So, siguro mga 650 ko binebenta, baka 600 kada t-shirt siguro mga 300 ang kita ko. Ayan, ma'am, klaro 300 ang kita ko. Now, ang tanong ko sa'yo, ma'am, hindi ba may clothing line si Setsu? 699 pesos ang isang t-shirt. 700. Mas mahal kaysa sa akin, di ba? Ako, ma'am, sa t-shirt ko, magkano kinikita ko? Kaya kong kumita ng 1,000,000. Di ba? No problem, I'm paying sa BIR. Klaro yun. Pero, ma'am, ang tanong, ako, once a year lang ako nagbebenta ng merch, ng t-shirt. Once a year lang. Every December lang. November, December lang ho ako nagbebenta
ng t-shirt. Si Setsuho, all year long siya nagbebenta. At sinong ginagamit niya na endorser? Sino? Sino? Yung anak mo. Now, ang tanong, magkano ang ibinibigay ni Setsu sa anak mo sa pag-endorso ng t-shirt niya, ng merch niya? Magkano? 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 Hindi yan bababa. Dapat 100,000. Kahit 2 months. Diba? Gets mo? So as of now, ma'am, 1.1 million. Sabi din ng fanbase ni Setsu, 1 taon na si Atan, di ba? Sa social media. Minimum to, ha? Minimum ho ito. Dapat minimum meron ito si Atan. Para sa akin, ha? Bilang social media influencer ako. Minimum to, ha? With Atan's mileage, ma'am, ito ho yung minimum. Ito yung minimum. Para sa akin. Ayan ang argumento. Wala akong pakialam sa ibang bagay. Kaya si Atan nakipagsuntukan. Argumento lang natin yung tema lang, tema. Nagsasalita, usap-usap lang tayo. Nagsuntukan, nag-hype, nag-views. Hindi titigil sa pagbablog. Wala akong pakialam doon. This is just a matter of an influencer na concern sa kapwa ko influencer. Ayoko lang na maloko ka, Atan, o nanay. Naintindihan nyo? This is Atan's potential for a year in YouTube, in Facebook, kasi wala siyang YouTube channel. Now, Facebook, alam naman natin, ang Meta gives small portion, pangliit lang ng kita. Totoo yun. Totoo yun. Kahit millions of views. What if, ma'am, eto makinig ka, 1 million, 1.1. What if may YouTube channel si Boss Atan? Eto sobrang babaw na nito. YouTube pays a lot. And BIR knows this. Di ba? Kung may YouTube channel ho si Boss Atan, dahil sa social media mileage niya, kaya na niya magsimula ng channel niya sa YouTube. Probably, kaya niya nang kumita ng another million every year. So, 2.1 million in 1 year. Sa Reels lang sa YouTube, tas content sa YouTube. Klaro ba yon? Klaro ba? O ang babaw pa rin? Hindi nyo pa rin ba magigets? Hindi nyo pa rin nakukuha? Ha? Kasi baka yung iba, ang purul pa rin ng way of thinking mo. Binababaan ko na, like, may pampukaw. Tas ang babaw ng aking Tagalog, baka hindi nyo pa ho makuha kung bakit tayo nandito. At syempre, kailangan ko ng fanbase ni Atan. Dapat pumunta na kayo sa akin. Pero, ayan yung sinasabi. Ayan ang paliwanag ko. So, in a year, it's 2.1 million pesos. Tama, ma'am, di ba? Ilang taon tatagal si Boss Atan sa ganyang klase ng content? Kasi kakaiba siya talaga eh. Kakaiba talaga si Boss Atan. Para sa akin, tatagal si Boss Atan mga 2 years pa. Tapos, pag hindi nagbago ang content ni Boss Atan, malalaos na siya. Okay? Ma'am, maniwala kayo sa akin. More than half of my life, influencer ako. Kaya alam ko. Third year ni Boss Atan. Fourth year. Third year ni Boss Atan. Fourth year ni Boss Atan. Yan. Malalaos si Boss Atan. Malalaos si Boss Atan. Malalaos si Boss Atan, mga kahombre ko. Malalaos. But at least, kung matalino ang handler ni Boss Atan, at least, mga kahombre ko, pwede naman na ata to. Pero tanggalin natin to. Bumalik tayo sa 1.1 sa 1 taon. Bumalik na lang tayo sa 1.1. Sige. Bumalik tayo sa 1.1. Ayan, 1.1 ulit.
Hindi, ewan ko, 1.1 to. Basta, kunwari 1.1 to. Mga kahombre ko, hindi ka ba makakabili ng electric pan with this? Hindi mo ba mapapaayos ang bahay mo with this? Hindi mo ba mababago ng konti ang buhay ni Atan with this? Come on, man. That is pure greed. Diba? That's it. I don't really care. Ngayon, I am fulfilled in life. Ano pang gagawin ko, mga kahombre ko? Lahat na sa akin na. You guys gave me everything. Kayo, mga kahombre ko. My platform is here to help these people na baguhan sa social media. Sayang yung potential. Sinabi ko rin yan kay Diwata. Kung nakinig siya sa akin, edi sana okay. Diba? Kaso hindi. It was too late. Sinabi ko rin yan. Hindi siya para siraan, para tarantaduhin. Kasi dating ako na yun eh. Old ways ko yun. I'm not gonna do that again. Kasi maraming taong madidisappoint sa akin. But this is being matured. You should understand things, man. Dapat ganon. Maintindihan mo. Maintindihan nyo na kung bakit. Di ba? O yan, para sa mabababaw ang utak, ha? O, yun lang. Mahirap. Alam nyo, mga kahombre ko, mahirap mainggit kung nasa iyo na ang lahat. Maayos na bahay, maayos na income, maayos na pamilya, mga anak, asawa, di ba? Nasaan ang kainggit-inggit dyan? Excuse me? Kung pera lang, kung pamilya lang, kung mga anak lang, wala na akong dapat patunayan sa iyo. Sa kahit kanino. We are just here to help. That's it. I can flex the whole world kung anong meron ako, but I'm not gonna do it. Sobrang liit lang nito. This is nothing. Alam niyo ang tunay. Ang tunay naka-flex-flex, masayang pamilya. And I am happy. Sinabi rin naman ng nanay ni Boss Atan na masaya si Atan sa pagbablog. And I am happy. Kasi end of the day, he's a vulnerable person. Vulnerable person. So, yun na lang. Yung nag-iisang bagay kay Boss Atan. He must be happy. That's the only thing. Kailangan mas maging masaya siya. That's it. Yun lang yun, mga kahombre ko. Hindi ba? Yun na yun. Oh, yun lang yun. Masakit lang. Masakit lang yan na katotohanan, but it's real. Wala naman tayong magagawa dyan. You must be happy on what you do. Always. Tandaan nyo yan. Now, mga kahombre ko, see you guys tonight. Utak. Nay, gamitin nyo utak nyo. Sayang naman. Kasi, that's a God-given situation. This is a God-given situation to you. And hindi na ho ito mauulit. Wala hong take two to. Wala hong take two. This is real life now. This is destiny for Boss Atan. Huwag nyo hong sayangin. Do not throw this opportunity to waste. Kasi mas maaawa ako sa inyo pag nagkataon. That's it, man. Yun lang yun. Okay? So, nanood kayong lahat sa ginawa ko. 'Di ba? Kung matalino ka, alam mo na sa live na to, nandito na lahat ng sangkap. Pangwasak sa katauhan. Pagyayabang. Pero end of the day, napaliwanag ko ng maayos ang sarili ko. Now that is a social media influencer. See? Sabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Pero hindi pa rin ako nakaapak ng tao. That is a social media influencer. Malalim
mag-isip malalim. Because as an influencer, dapat 10 steps ahead ka. Or else, you're effed. You are doomed na malaos. One love, good fucking vibes.